Sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung mga hindi nyo dapat gawin pag magdadrive kayo ng automatic. Hello mga paps, I'm Kuya Shane, at kung hindi ka pa subscriber ng aking YouTube channel, press the subscribe button naman para naman dumami ang subscriber ko. Okay, ano nga ba yung mga hindi dapat nating gawin pag magdadrive tayo ng automatic? So, pakita ko muna sa inyo. Ito yung normal setup ng isang automatic na cambio. So, meron siyang park, reverse, neutral, and drive. Okay, simulan natin sa park. Pag tayo ay magpapatay ng makina, okay, mag-i-start ng makina, dapat yan ay nasa park palagi. Okay, so yun yung pinaka ano niyan. Ang pinaka idea diyan, meron siyang locking mechanism na hindi nyo maitatanggal sa park kung hindi nyo aapakan ang preno. Okay, so pag inapakan nyo yung preno, tsaka nyo lang siya matatanggal. Okay, pero kung hindi nyo aapakan ang preno, hindi nyo siya matatanggal dyan. Okay, so yan yung locking mechanism niyan. Yung iba niya may pinipindot pa dito. Pero normally, ang locking mechanism nito para matanggal ninyo sa park is kailangan nyong i-hold yung preno natin. Okay? Now, punta tayo sa reverse. Yan. So, by the way, pag tayo ay nag-shift ng cambio, nagkakaroon yan ng indication dito. So, yan, like yan, naka-reverse. So, ilalagay ko sa park muna. O yan, naka-P. Okay? Then, reverse. Yan. Pag tayo ay magpapalit-palit ng cambio, like for example, going to park, reverse, and drive. Okay, pa magpapalit-palit tayo niyan, dapat naka full stop ang ating sasakyan. Okay, so hindi po pwede na habang umaatras ka, umaatras pa yung sasakyan, ipasok mo agad sa park. Masisira yung parking pole mo niyan. Okay? Or halimbawa, umaatras pa yung sasakyan, hindi kayo nag full stop, ipinasok nyo kaagad yung drive. O, ganyan yung drive. So, pinasok nyo kaagad yung drive. Gagaralgal ang inyong transmission niyan. Okay? So, halimbawa, ganun din. Umaabante pa yung sasakyan, nasa drive ka, ipapasok mo agad yung reverse. So, hindi yun po pwede sa isang automatic na kotse mga paps. Okay? Then, sa neutral naman, ang idea ng neutral is para yung ating transmission o yung ating gulong is mag-pre-wheel. So, pag nakalagay yan sa neutral at hindi ka nag-disengage ng handbrake, pwede yan umabante or umatras. Actually, kung itutulak ninyo ang sasakyan o meron kayong ire-repair sa inyong gulong sa harap o sa likod, pwede nyong ilagay yan sa neutral para ma-pre-wheel ninyo na maiikot. Kasi pag nakapark yan, yung gulong natin is nakalock, hindi yan aandar, hindi nyo maitutulak yan. So, kung gusto nyong itulak ang isang automatic na patay ang makina, pwede nyong ilagay yan sa neutral. Okay? Then, ito na yung drive. Ito na yung common na ginagamit talaga para to sa abante mga paps. Okay? So, ilalagay mo sa drive, tatanggalin mo yung paa mo sa preno, kusa na yan, aabante. Okay? So, kung sakali, halimbawa, ito, isang senaryo, nasa traffic light ka, kung sa tingin mo more than a minute yung traffic light, pwede mong ilagay yan sa neutral, then engage mo yung handbrake. Pero kung less than a minute lang naman, pwede mo na lang i-stay yan sa drive, then hold ka lang ng preno. Okay? Ito manual mode, pero yung iba meron low gear, yung L or B. Ginagamit to kung ang nakalagay sa inyong automatic is L or B, yun yung low gear niya. So, ideal yung gamitin kung sakaling kayo ay aahon or kung kayo ay nasa isang pababang kalsada para magkaroon siya ng engine brake or malakas siyang umahon. So, sa mga sasakyan
Sa mga sasakyan na malakas yung makina, hindi naman necessary na kailangan nyo pang i-low gear yan. Pero dun sa mga medyo mahina yung makina o maliliit yung makina, well, mas recommended na mag low gear kayo. Okay, explain ko naman itong manual mode. Itong manual mode, itong M na may plus and minus, ito yung ikaw yung magkakambyo ng inyong sasakyan. So pwede nyo itong i-experiment kasi ang maganda naman sa may mga manual mode na kotse, once na mali naman yung pasok ng cambio ninyo, hindi naman yan papasok or mag-a-alarm yan or hindi kanya papansinin. So pwede kang magpasok, halimbawa, ayan o, i-ano ko lang yan. O yan, naka M na yan. So makikita ninyo, nag number 1. Okay? So pwede kang mag-plus dyan, pwede kang mag-minus. Plus minus lang naman yan. Yan. So halimbawa, tumatakbo ka ng mga 20 kph, nasa 1 ka, pwede kang mag-plus. So magiging number 2 yun. Tumatakbo ka na ng mga 30 kph, pwede kang mag-plus. O gusto mong pabagalin, 20 kph, papunta sa 20 kph, pwede kang magbawas. So ganun yung pinaka-idea ng manual mode, no? Ang pinaka-reminders ko lang, pag magpapasok kayo ng low gear, okay, kung manual mode, sana hindi more than 60 kph yung takbo ninyo. Ang sabi sa manual, dapat nasa control speed kayo. Okay? Kung low gear naman yan, yung L or B, ideally, sana not more than 30 kph. So, mga 20 to 10 kph lang sana yung takbo ninyo. Pwede naka full stop, pwede rin naman na tumatakbo kayo. Okay? Then ito, pag tumatakbo yung sasakyan, huwag nyo rin i-neutral yan. Okay, halimbawa, nasa drive ka, tumatakbo yung kotse, huwag mo ipapasok sa neutral yan. Okay, then eventually, pag medyo kinulang ka na sa power, ibabalik mo sa drive. Hindi yun recommended mga paps, no? Pwedeng masira yung transmission mo niyan. Okay, so kumbaga, mas okay na nasa drive ka lang lagi. Okay, then yun. Pag kayo ay magpaparada na sa isang inclined location, kasi halimbawa, kung nasa pantay naman na kalsada, from drive, pwede mo namang idiretso yan kagad sa park. Okay, walang problema doon. Pero for example, nasa inclined location ka, para maiwasan natin yung paglagutok ng park. Okay? Kasi may mga pagkakataon na pag yung parking pole natin o yung park, yung locking mechanism yan, ang nag-hold ng weight, pwedeng tumigas to or lumagutok pag tinatanggal natin. So para maiwasan natin yon, okay, kung sakali magpaparada tayo from drive, lagay muna natin sa neutral, engage natin yung handbrake, double check natin sa preno. Okay, pwede natin tanggalin yung paa natin sa preno. Pag sigurado na tayo hindi na tumatakbo, pwede na nating apakan ulit yung preno, then ilagay natin sa park. Okay, so ganun lang yung pinaka idea.